my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Mga ka-DDS, matapang na tinawag ni Vice President Sara Duterte na puro bulilyaso ang kasalukuyang administrasyon at wala raw talagang ebidensya na maipapakita ang mga kritiko para sa posibleng bagong impeachment complaint laban sa kanya sa susunod na taon. Sa isang pahayag noong December 25, 2025, sinabi ng VP na nakakapagod na para sa mga Pilipino ang paulit-ulit na usapin ng impeachment dahil kitang-kita raw na walang solidong ebidensya ang mga reklamo. Puro daw threats at harassment lang ito. Idinagdag pa niya na ang ganitong mga plano ay para lamang takutin at iharas siya, lalo na't nagkaroon na ng impeachment attempt ngayong 2025 na na-void ng Supreme Court dahil sa one-year ban rule. Nanindigan si Inday Sara na handa siyang harapin ang anumang hamon at malinaw na propaganda lang daw ito kaugnay ng kanyang posibleng presidential bid sa 2028. Solid pa rin ang suporta natin sa VP. Laban lang mga ka-DDS. Latest drama ni Rep. Franz Castro? Umatake na naman siya kay President BBM, pero this time gamit ang issue sa Mindoro. Sabi niya sa viral post niya, "Ginulo mo, BBM, ang mga kabataan sa Mindoro. Maglabasan na tayo ng amoy. Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Lahat ng pag-uutos mo, sinunod namin." Dahil daw sa military helicopters na lumipad at ginulo ang mga kabataan at Mangyan community sa Occidental Mindoro nitong New Year's Day. Pero mga ka-DDS, ito ang totoong nangyari base sa reports ng AFP at residents mismo. Legitimate operations yan laban sa natitirang NPA terrorists sa Abra de Ilog. May 3 encounters, nahuli ang mga armas, mines at grenades. Residents pa ang nag-report ng presence ng armadong grupo na nagse-celebrate daw ng CCP anniversary kahit may ceasefire sila. Deceptive daw yun. Ang military, ginagawa lang ang trabaho para protektahan ang mga tao from rebels na nagre-recruit pa ng kabataan at nag-threat sa peace. Walang indiscriminate bombing, intelligence-driven at para sa safety ng lahat. Si Castro ba? Classic leftist propaganda ulit para sirain ang gobyerno. Lagi na lang ganito, pero sa panahon ni Digong, mas matapang ang laban sa NPA. Mga ka-DDS, solid pa rin tayo sa peace and order. Walang takutan sa terrorists. Ano siya tingin nyo? Propaganda ba to ni Castro? Pero gayon pa man, ayaw pa rin namin kay Marcos nyo. Tama yan! Kayo-kayo na lang ang mag-away-away. Mga ka-DDS, palike naman. Kamusta mga ka-DDS? Mga ka-DDS, viral ngayon sa social media ang post mula sa militanteng grupo na Panday Sining PUP na nangangailangan daw ng hustisya para kay Jerlyn Rose Doydora, isang dating estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM na umano'y naging biktima ng military operations sa Occidental Mindoro. Ayon sa mga ulat mula sa National Democratic Front o NDF, namatay si Doydora noong January 1 matapos umanong magkaroon ng atake sa kanyang sakit habang nasa gitna ng engkwentro at aerial bombing ng AFP sa Abra de Ilog noong New Year's Day. Sinabi ng NDF na siya ay kasama ng mga kabataang nagsasagawa ng immersion or research sa lugar. Pero ayon sa militar, nakarecover sila ng mga gamit niya sa encounter site, kasama ang mga subversive documents na nangangahulugan na posibleng miyembro siya ng NPA. Habang ang mga aktivista ay nananawagan ng hustisya at pagbabalik ng kanyang labi sa pamilya, ang AFP naman ay nagpapatuloy sa kanilang operations laban sa mga rebelde na nagresulta rin sa pagbakwit ng daan-daang Mangyan families. Mga ka-DDS, kitang-kita ang patuloy na propaganda ng kaliwa na ginagamit ng mga kabataan para sa kanilang ahenda. Huwag tayong magpaloko sa kanilang hustisya narrative habang sila mismo ang nag-e-endanger sa buhay ng mga ito. Manatiling matatag tayo sa suporta sa ating sandatahan lakas na nagpoprotekta sa bayan. Laban mga ka-DDS. Astig niyang tinuligsa ang 2026 national budget na nilagdaan na ni Pangulong Marcos noong January 5, 2026 dahil puno raw ito ng pork giniling o soft pork barrel funds na giniling lang para hindi halata ang korupsyon.
Ayon kay Manang Ime, hindi siya pumirma sa BICAM report ng 6.793 trillion pesos na budget dahil sa irregular na pagre-realign ng 143.83 billion pesos mula sa flood control projects patungo sa mga ayuda programs tulad ng MAIFP, IICS, TUPAD at Presidential Assistance to Farmers. Puro raw ito political patronage at hidden pork na nagdudulot ng kurakot sa administrasyon. Idinagdag niya na kahit sinasabing pork-free na raw ang budget, kitang-kita pa rin ang mga discretionary funds na prone sa abuse, lalo na sa gitna ng mga isiniwalat na multi-billion peso corruption scandals sa infrastructure at ayuda distribution. At mga ka-DDS, noong November 2025 pa sa isang malaking rally, binunyag ni Senate Ime sa buong Pilipinas na ang kanyang kapatid na si PBBM ay matagal ng adik sa droga, kasama raw ang First Lady at mga anak, dahil daw ito sa mga maling desisyon at pagdami ng koraksyon sa gobyerno. Solid pa rin si Manang Ime na nagsasabi ng totoo laban sa kurakot at abuso. Laban tayo para sa transparency, mga ka-DDS. Ito ang mga balita ngayon at ating bibigyan ng opinyon. Ito ang Deng TV X Crew Channel. Simulan natin. Diretso agad sa balita ngayong 5th ng January 2026. Pinirmahan na ni Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriations Act para sa taong 2026 na may kabuuang 6,793 billion pesos na budget para sa buong taon. Ginawa ang seremonyal na pagpirma sa Palasyo ng Malacanang kanina, kasama mga pangunahing opisyal, mga senador at mga kongresista. Ito ang unang beses sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos na naantala ang pagpirma. Nagpatakbo tayo gamit ang muling ipinatupad na budget ng 2025 sa unang mga araw ng January dahil huli na naipasa ang pinagtitibay na bersyon mula sa Kongreso noong 29th ng December. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na nakasentro sa tao ang budget na ito, na nakatuon sa reforma sa edukasyon, proteksyon sa kalusugan, seguridad sa pagkain, paglikhan trabaho at pagbabawas ng antas ng kahirapan hanggang sa single-digit % sa taong 2028. Sa aking opinyon, wow naman Mr. President! Marami pang mga katanungan patungkol sa budget ng year 2025. Baka naman pwedeng malaman muna namin kung sino ang mga nakulong para kasing hindi naman yon malaking isda. Nakakaawang Pilipinas, puro budget at wala naman tayong nakikitang mga major project na mga natapos. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aking opinyon tungkol sa bagong pirmahang budget para sa 2026. Una sa lahat, dapat nating tingnan muna ang nangyari sa budget ng 2025 dahil doong nagsisimula ang maraming tanong ng sambayanang Pilipino. Noong nakaraang taon, maraming usaping tungkol sa mga nawawalang pondo. Pinag-uusapan ang bilyong-bilyong piso na tila nawala sa hangin, lalo na sa mga proyekto tulad ng flood control na naging sentro ng mga iskandalo sa korupsyon. Ang mga Pilipino ay nagtatanong, saan napunta ang trilyong-trilyong piso na inilaan para sa bayan? Dapat sana ang budget ng 2026 ay maging daan para matugunan at malutaas ang mga isyong ito na may mas matibay na mekanismo laban sa anumang uri ng maling paggamit ng pondo. Sa aking pananaw, positibo ang ilang hakbang tulad ng veto ni Pangulong Marcos sa halos 92 billion 500 million pesos na unprogrammed funds na maaaring maging hakbang patungo sa mas transparent na paggastos. Pero ang tanong, sapat ba ito para mabawi ang tiwala? Dahil sa totoo lang, parang paulit-ulit ng mga pangako. Puro dalbal, puro salita tungkol sa reforma sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pero saan ang nakikitang malalaking proyekto na talagang nagbabago sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Halimbawa, sa edukasyon na may 1,345 billion pesos, dapat makita natin ang mas maraming bagong paaralan at mas mahusay na pasilidad, hindi lang mga plano sa papel. Sa kalusugan naman, ang 448 billion 125 million pesos ay dapat magresulta sa mas mabilis na serbisyo sa mga ospital, hindi lang sa mga anunsyo. Hindi ko sinasabi na walang nagagawa. Pero ang hamon ay gawin konkreto ang mga ito.
Dapat ang gobyerno ay mag-focus sa pagpapatupad na may malinaw na resulta para hindi na tayo umasa sa mga salita lamang. Sa huli, ang budget na ito ay pagkakataon para patunayan na seryoso sila sa pagbabago, laban sa korupsyon at tunay na para sa tao. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? I-share ang inyong opinion sa comments. Like at share para sa mas maraming diskusyon. Hanggang sa susunod. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aking opinyon tungkol sa bagong pirmahang budget para sa 2026. Una sa lahat, dapat nating tingnan muna ang nangyari sa budget ng 2025 dahil doong nagsisimula ang maraming tanong ng sambayanang Pilipino. Noong nakaraang taon, maraming usaping tungkol sa mga nawawalang pondo. Pinag-uusapan ang bilyong-bilyong piso na tila nawala sa hangin, lalo na sa mga proyekto tulad ng flood control na naging sentro ng mga iskandalo sa korupsyon. Ang mga Pilipino ay nagtatanong, saan napunta ang trilyong-trilyong piso na inilaan para sa bayan? Dapat sana ang budget ng 2026 ay maging daan para matugunan at malutaas ang mga isyong ito na may mas matibay na mekanismo laban sa anumang uri ng maling paggamit ng pondo. Sa aking pananaw, positibo ang ilang hakbang tulad ng veto ni Pangulong Marcos sa halos 92 billion 500 million pesos na unprogrammed funds na maaaring maging hakbang patungo sa mas transparent na paggastos. Pero ang tanong, sapat ba ito para mabawi ang tiwala? Dahil sa totoo lang, parang paulit-ulit ng mga pangako. Puro dalbal, puro salita tungkol sa reforma sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pero saan ang nakikitang malalaking proyekto na talagang nagbabago sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Halimbawa, sa edukasyon na may 1,345 billion pesos, dapat makita natin ang mas maraming bagong paaralan at mas mahusay na pasilidad, hindi lang mga plano sa papel. Sa kalusugan naman, ang 448 billion 125 million pesos ay dapat magresulta sa mas mabilis na serbisyo sa mga ospital, hindi lang sa mga anunsyo. Hindi ko sinasabi na walang nagagawa. Pero ang hamon ay gawing konkreto ang mga ito. Dapat ang gobyerno ay mag-focus sa pagpapatupad na may malinaw na resulta para hindi na tayo umasa sa mga salita lamang. Sa huli, ang budget na ito ay pagkakataon para patunayan na seryoso sila sa pagbabago, laban sa korupsyon at tunay na para sa tao. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? I-share ang inyong opinion sa comments. Like at share para sa mas maraming diskusyon. Hanggang sa susunod! Si Ombudsman Boying Remulla ay mariing itinanggi na siya ay dinala sa ospital noong Biyernes. Lumitaw siya sa kanyang programa sa radyo nitong Sabado, Enero 3 para pabulaanan ang mga balitang kumakalat sa social media. Ayon kay Ombudsman Remulla, magiging abala siya sa taong 2026 dahil marami raw mangyayari. Kasama niya sa programa si Senador J.V. Ejercito. Sa ngayon, mas malakas pa raw siya kaysa sakin dahil araw-araw kung hindi siya naglalaro ng golf, naglalakad siya o nag-eehersisyo sa gym, sabi ni Ejercito sa ibang panayam sa radyo. Pagkatapos ng malubhang sakit na pinagdaanan niya noon, ngayon ay nagpapalakas na siya. Sa katunayan, nagbubuhat na siya ng mga timbang, bumabalik sa gym, naglalaro ng golf at naglalakad. Kaya araw-araw may ehersisyo siya. Noong 2023, sumailalim si Remulla sa malaking operasyon sa puso na tinatawag na quintuple bypass habang siya ay kalihim ng katarungan. Inihayag din niya noon na nagkaroon siya ng leukemia pero nakabawi na siya rito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Oh my God, we're back again. Come on!